Magandang hapon sa inyo mga kapwa ko Pilipino. Narito na naman po kami upang iharap ang aming damdamin na dapat na mag-resign si Marcos dahil sa mga isyong ating nararanasan ngayon. Ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ay sobra-sobra. Garapalan ako. Garapalan ang pagnanakaw. Susugan ko yung sinabi ni Ka-Eric. Kung pagtatagpi-tagpi natin ang mga nakaraan nung panahon pa ni Tatay Digong, nilapit ni Bongo kay Presidente Digong si BBM at pinapa-appoint niya na maging Secretary of Agriculture. Noon pa yan, noon pa. Bakit masidhi ang kanyang intensyon na maging Secretary ng Agriculture? Kung maalala nyo, maalala po ninyo yan. Dahil yung nga, gusto nilang mahawakan ang smuggling ng sibuyas, bawang, frozen foods. Mga frozen foods, yung baboy, manok. Kulang na nga, sabi nga, pati tamtax eh. Nung hindi pumayag si Marcos, ay si Presidente Digong na maging secretary. Kaya nung manalo siya bilang presidente, ang unang-una niyang ginawa, dalawa, buwagin yung PACC, yung Presidential Anti-Corruption. Pangalawa, inupuan niya, kumbaga nilimliman niya, kumbaga sa manok, nilimliman niya yung Department of Agriculture. Concurrent position, Presidente, saan ka nakakita doon? Presidente ka na, magsasekretary ka pa ng Agriculture. Kung hindi ka ba naman may hiding agenda, kung papagtapi-tapi natin yan. Nung umupo na siya, sabi niya, ang pangarap niya ay pababain ang bigas. Pero anong nangyari? Tumaas ng tumaas yung presyo ng sili, presyo ng sibuyas, presyo ng kamatis. Tumaas ng tumaas dahil nga sa kartel. Nagkaroon ito ng investigasyon sa Senado ay sa Kongreso. Ngunit dahil sa impluensya ni First Lady, tumawag daw, hiniyag yan, tumawag daw sa Kongreso na pinahinto yung investigasyon. Kung maalala nyo, dahil nasasangkot sa smuggling, ang may hawak daw ay yung kapatid niya. Sino yun? Si Araneta. Yung kapatid niya. Martin Araneta. Kaya, totoo, yung pata-pata ni yung, kung maalala nyo, si Lapid, yung broadcaster, announcer, si Ka-Percy Lapid, na napapaligiran ng mga sindikato ang gobyerno ni Marcos. Palubog na dahil nga napapaligiran ng sindikato. Anong sindikato? Sindikato ng sugal, sindikato ng drugs, sindikato ng smuggling, sindikato din daw ng drugs. After that, nung hinihag niyan, ilang linggo lang, pinatay siya. Si Percy Lapid.
Tapos, ang pinagbibintangan ay si General Bantag. Kita nyo na po, mag-isip po tayo. Anuhin natin pong mabuti. Isa pa, itong mga pahayag ni Saldi Co, na dating chairman ng appropriation sa lower house. Sasabihin nila, nung una pinagtatanggol nila, si Saldi Co ayaw pa nga nilang pauwiin eh. Pero nung nagkaroon ng hearing sa Senado at sinabi ni Cayetano, Senator Cayetano, total, total, sabi niya Kiko, in-advisean niya na ikaw ang tinuturo, na ikaw ang may alam, may control sa appropriation, at ikaw ang kumbaga lahat ng sisi sa kanya binabaksak. Sinabihan niya na dapat kang magsalita na. Papayag ka bang ikaw lang ang maghirap na makulong? Ituro mo yung mga kasama mo. It is a syndicate. Yung mga nangyayari dito na nakawan ng pondo ng bayan. Ituro mo at pare-pares kayong makulong, magdusa. Hindi yung ikaw lang. O yun, lumabas si Saldi Co at paunti-unti niyang sinabi, hinihiyag kung sino-sino yung taong involved sa nakawan dito sa Ghost Project sa DPWH. Isa pa, sinabi rin ni Congressman Tiangco noong pang November 24, 2024 na pinatawag sila, siya, si Tiangco, si Romualdez at si Saldi Co, at pinagagalitan daw ni Marcos yung dalawa, na tinatanong ba, ilang bang jet plane ang kailangan nyo? Ilang bang bahay ang kailangan nyo na bibili nyo? Marami ng nakawan nangyayari dyan sa Kongreso. Di ibig sabihin, noong pa man, alam na niya na ang mga korupsyon. Bakit hindi niya inimbestigahan noon? Tsaka lang lumabas, ito lang. Nung mabibisto niya, pinagalitan daw. Alam mo, Martin, sabi niya doon sa pinsan niya, wala akong dyan, walang napupunta sa akin. Yan ang pagkasabi, yung ni Toby Tiangco, congressman, yung pagsasalaysay niya nung nasa hearing siya, at saka sa mga interview niya, wala at napupunta sa akin. See the words, walang napupunta sa akin. Pero nung meron ng delivery, pinirmahan niya yung GAA. Alam niyo po, talagang syndicated o parang mafia ang nangyayari sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Nung sinabi ni Marcos